Hallelujah. Luke 24. Sabi niya, ngayong araw na ito ay Sabado di Gloria kung tawagin natin. So, naalala ko pa nung bata ako. Ito yung panahon na kung saan mga punong kahoy, inuyog-yog namin lahat ng punong kahoy para daw magkaroon ng bunga. Ganon. bago pa sumikat ang araw. Sabi ng Luke 24, madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo, ang mga babae ay nagsibalik sa libingan. Dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila doon, nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Hesus. Natigilan sila at nagtaka kung ano ang nangyari. Biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakakasilaw ang damit. Dahil sa matinding takot sila ay nagpatira pa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito, siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus. At ang 3 araw ay muling mabubuhay. Naalala ng mga babae ang mga sinabi ni Jesus nung una. Kaya't umuwi sila at isinalaysay nila sa 11 at iba pa nilang kasama ng buong pangyayari. Amen. Kita natin dito, no? Itong mga babaeng ito, mga sumusunod kay Kristo, sila yung mga sila yung mga servant, yung mga syempre merong ministry na nangyayari noon. So may mga sumusunod, may mga tagaluto, mga naghahanda ng mga pagkain nila. Ito yung mga babaeng ito na kasama ng Panginoong Hesus. So they were in love with Jesus, they were in love with the ministry. Ibig sabihin nun ay syempre naapektuhan sila masyado sa pagkamatay ng Panginoong Hesukristo. Kasama rito, ang mga babae nito sina Maria Magdalena, si Juana, at Maria, ina ni Santiago, ina ni James. So, pumunta sila sa libingan at it's already Sunday, yung Resurrection Sunday na tinatawag natin, being first day of the week. At nakita nila na nabuksan na yung libingan na pinaglibingan sa Panginoong Hesukristo, yung kuweba. And na i-rule na yung stone, yung malaking bato na nagtatakip doon, ay tinakip ng mga sundalo para masigurado na hindi magkakaroon ng controversy o hindi magkakaroon ng hindi nanakawin ng mga tagasunod ni Kristo at sasabihin na siya ay nag-resurrect nga. Pero yun nga, nabuksan ang libingan at nung tignan nila sa loob, wala na si Kristo. Wala na yung bangkay, wala na yung pan. So biglang natakot ang mga ito at nagtaka sila. Makikita natin dito na though they have loved Jesus, itong mga babaeng ito ay walang expression ng kanilang pananampalataya sa mga sinabi ni Kristo nung siya ay nabubuhay pa. Ang sinabi ni Jesus nung siya ay nabubuhay pa. Hindi nag-occur sa kanilang mga isip na wala na si Kristo. Totoo. Ito ba talaga? Talagang kinikilabutan na ako ngayon. Kasi, di ba sinasabi niya nung nabubuhay pa siya na sa pangatlong araw siya ay mabubuhay na muli? Di ba? Hindi ba? Oo. Di ba? Ganun dapat ang kanilang mga fan kung mayroon silang pananampalataya. But, sad to say, they were driven only by love to go pumunta doon sa libingan upang i-prepare. Actually, is just to make the proper preparation ng katawan para ilibing. So
So yan ang kanilang purpose. Hindi para tignan or kumpirmahin kung totoo nga ang katotohanan na sinasabi ni Kristo nung siya ay nabubuhay pa. So ang nangyari dito ay kagaya sa atin, ang gospel ay hindi pumunta sa atin sa pamamagitan ng ang mabuting balita hindi pumunta sa atin sa pamamagitan ng ating feelings, ating emotion. Kailangang marinig natin. Kaya explain sa atin ng Panginoon kung ano ba ang gospel. Kagaya ng topic natin kahapon na we have to explain what happened. Ano ba yung kasalanan? Kailangan maintindihan natin kung anong implication ng kasalanan. Kasalanan ay hindi lamang yung nagkasala ka sa isang tao. Kapag nagkasala ka sa isang tao, nagkasala ka rin sa Diyos. Hindi ka lamang nagkakasala sa mga tao, kundi actually nagkakasala ka sa Diyos. Kapag nagnakaw ka, kapag may ginawa kang masama sa ibang tao, ginawa mo rin. Sabi nga ng Panginoon, ginawa mo rin ito. Kung ano man yung gawin mo sa mga ito, ginawa mo rin sa akin. So yun ang sinasabi. So kailangan explain. Kailangan malaman, marinig natin ang balita, ang mabuting balita. Sa ngayon, ganun ang panawagan sa atin ng Panginoon, lalong-lalo na sa oras, sa araw na ito, sa panahon natin, na malaki ang percentage na marami sa mga kakilala natin ay hindi sila magpagkakalooban pa ng ibang pagkakataon upang marinig ang mabuting balita. So, ito nga at sinabi sa kanila ng dalawang angheles na inutusan ng Panginoon para explain sa mga babaeng ito kung anong nangyari at pinaalala sa kanila. Nung sinabi sa kanila, di ba ito yung sinabi niya na ipagkakalulo siya sa mga makasalanan at sa pangatlong araw ay mga buhay muli? Ito yung sinabi at nung nasabi yon at nasambit yon at tumimo sa kanilang puso at sila ay nagkaroon ng revelasyon at naniwala sila. And then, they began to preach the gospel. Sila yung mga unang ebanghilista na kung saan in-evangelize or sinabi nila ito sa mga disipulo ng Panginoon, ang mabuting balita. So makikita natin dito na unang-una ay nung unang panahon, nung magmula kay Adan hanggang sa araw na ito, kapag namatay ang tao ay makapapasok lamang sa kamatayan pero wala na siyang lalabasan. Kahit yung mga mananampalataya, yung mga sumunod sa Panginoon during that time from Adam to the time of Jesus Christ, wala silang lulusutan. Makikita natin na ang kamatayan ay isang trahedya or event sa buhay ng tao na kung saan kapag sila'y namatay, doon lamang sila mag-i-stay sa kamatayan. Walang labasan. Kumbaga, isang kwarto ito o isang lugar na ito na pwedeng pumasok pero wala nang labasan. Ang resurrection, ang pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus ay nagkaroon ito na ang kamatayan ay nagkaroon ito ng isang pintuan kung saan pwede tayong pumasok sa kamatayan bilang mananampalataya kay Kristo pero mayroon tayong labasan. Ang pangako ng Panginoon sa atin kapag tayo nananampalataya kay Kristo, mamatay man ang ating katawan pero mabubuhay tayong muli. In fact, our spirit will go when we die. Kapag tayo mananampalataya, kapag tinanggap natin ang mabuting balita, ang biyaya, ang gift ng Panginoon sa atin, our spirit will go directly to the presence of the Lord habang hinihintay ang resurrection ng ating katawan. Samantalang noon, ang katawan at ang kaluluwa ay pinaghihiwalay ng kamatayan. Pero ngayon, dahil sa ating pag-asa, dahil sa pag-asang binigay ni Kristo, nagkaroon tayo ng way out or labasan sa kamatayan na ito. Oo, mamamatay tayo, pero darating ang panahon na lahat tayong nananampalataya sa kay Kristo ay i-reunite niya ang ating
katawan sa ating espiritu at ating kaluluwa. Ganun ang nangyari rito. Bakit hindi na lamang sinabi ng mga angheles na huwag nyo nang tignan ang katawan ng bangkay dahil yung espiritu niya ay nandun na sa Diyos Ama. Bakit hindi ganun na lamang ang ginawa ng Panginoon? Dahil ganun naman, di ba? Sinasabi natin pag may namatay na tao, ang katawan ay galing sa sa alikabok at babalik sa alikabok. Ang espiritu ay babalik sa Diyos. Pero hindi ito ang gustong ipahiwatig ng mabuting balita. Ang dala ng mabuting balita ay may pag-asa na kung saan muli we will become one and we will become like the body of Jesus Christ, na kung saan kapag na-resurrect tayo into much more glory. Kung makikita mo ang katawan natin, ang katawan mo ngayon, mayroong mga kakulangan, may mga masakit, may mga kabintasan. Pero pagdating ni Kristo, pagdating ng panahon, ng araw na iyon na ikaw ay bubuhayin ng muli, ang katawan mo ay bubuhayin ng muli ng Panginoon, makikita mo na walang limitasyon sa iyong katawan of how Jesus lived after the resurrection for 40 days, na kung saan walang walls na makapagpipigil sa iyo, walang pader, pero may enjoy mo pa rin ang mga pagkain. Iyon ang pangako. And then, of course, the glorious thing about this is that because of this, ay mapupunta tayo sa presensya ng Panginoon. Dahil sa resurrection ng Panginoong Hesus, tayo ay may pag-asa at forever, for eternity, sabi nga na for eternity, we will be in the presence of the Lord. Ito ang mabuting balita na dala ng tinatawag nating Holy Week. Ito ang mabuting balita na nangyari 2,000 years ago. And 2,000 years ago, it happened. But it actually happened almost 7,000 years ago when Adam and Eve sinned. Nung nagkasala doon sa Harden. Ito ang pinangako ng Panginoon. Na darating ang panahon, susupilin ng Diyos ang kasalanan. At puli, babalik ang tao sa Kanya. At tayo yung benepisaryo ng pangakong iyon. At lahat ng tao na nabubuhay ngayon ay pwedeng maging benepisaryo ng pangakong iyon. Ang kailangan nga lamang ay hindi emosyon, ang kailangan ay eksplanasyon kung ano nga ba ang ebanghelyo, mabuting balita. Ano nga ba ang gift? Ano nga ba ang handog ng Panginoon? Ano nga ba ang ibig sabihin ng Christmas? Ano nga ba ang ibig sabihin ng Holy Week, ang Easter na tinatawag natin? Ang muling araw ng muling pagkabuhay. All this is wrapped up in one very powerful word, grace. The grace of God. Which, because of that, He expressed the love He have to us. He expressed the desire that makasama tayo. Lord, maraming salamat po, Panginoon.